Fast, focused, and fearless. Here's everything you need to know as you jumpstart your day. I'm Pauline Verzosa. Some portions of Batanes are now under signal number 5 as Super Typhoon Leon passes close to the island. Leon was last spotted 100 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. It is moving northwestward at 20 kilometers per hour, and it is packing maximum sustained winds of 195 kilometers per hour and gustiness of up to 240 kph. Pag-asa listed the northern and eastern portions of Batanes under signal number 5, while the rest of Batanes are under signal number 4. The northern portion of Babuyan Islands are under signal number 3, and the rest of the islands are under signal number 2. Also listed under this signal are mainland Cagayan, the northern portion of Isabela, Apayao, and Ilocos Norte. All the areas under signal number 1 are the rest of Isabela, Quirino, northern and central portions of Nueva Ecija, Abra, Kalinga, as well as Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, and the northern and central portions of Aurora. A Super Typhoon Leon is now wreaking havoc in northern Luzon. In Batanes, residents started to feel Leon's wrath yesterday. The local government units have conducted preemptive evacuation in coastal areas. Yung iba, friendship, yung iba talagang sinabihan ako namin, alam na namin kung sino po yung mga nasa vulnerable area, lalo na po yung mga bahay na hindi pa po natatapos i-repair pagkatapos ng bagyong Julian. Ginawa na po namin ng paraan na sila ay mailipat either sa evacuation center o sa pinakamalapit po na bahay na matibay po. Meanwhile, in Cagayan, thousands of residents have been brought to evacuation centers. This as rivers have started to overflow, which may cause widespread flooding. Ayaw naman talaga nila, sir, kasi ayaw nilang iwanan yung mga bahay nila. Ang hamon namin, sir, dapat mag-evacuate na sila kasi baka ririsgo din ng sitwasyon ng dagat, lalaki na ng alon. Kasi lumalaki na yung dagat sa kailog, lumalaki ng tubig. Nagsimula ng bumisita ang ilan nating kapatid sa Manila North Cemetery bago pa mag-undas. At para makakuha tayo ng latest dyan on the ground, makakausap po natin si mobile journalist Merymon Reyes na nagre-report live mula sa Manila North Cemetery ngayong umaga. Merymon, marami na bang tao ang pumupunta dyan ngayong Huwebes? Pauline, magandang umaga. Nagkataon nga lang na medyo naging maulan ang araw na ito para sa mga bibisita sa Manila North Cemetery. So far, sa nabanggit sa atin ni North Cemetery Director Castañeda, nasa 5,000 pa lang daw ang mga bumibisita. So hindi pa ito gaano karami. Pero ngayon, lalong-lalo na half day din ang oras ng trabaho. Inaasahan na dodoble o triple ang mga bibisita at pupunta dito para mapuntahan ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Expecting sila from October 29 to November 3, nasa 1 milyon ang magiging total ng bilang ng bisita dito sa Manila North Cemetery. Pero rest assured naman na nakadeploy sa paligid ang mula sa pulisya, MDRRMO at the same time sa likuran natin, marami ang nakahilera na libreng e-trike kung saan may hahatid sa loob, lalo-lalo na sa malalayong bahagi ng North Cemetery ang mga bibisita. Priority dito, PWD, senior citizens, buntis, yung mga ngailangan ng transportasyon sa loob ng North Cemetery. So far, wala pa tayong naitatala na cases din ng mga medical, ng mga ngailangan ng first aid. Pero ang nakadeploy dito, 25 na health personnel mula sa Red Cross, 2 ang mula sa Manila Health Department at nasa 10 naman ang mula sa Manila DRRMO. Wala rin pa tayong ibang nakatala na mga confiscated items pero isang paalala na lang din sa mga pupunta dito sa sementeryo tulad sa iba pang mga lugar. Bawal ang baril, matatalim na bagay, paputok, gitara, maiingay na sound system, alak at maraming iba pa. Pauline. Okay, Merymon, kamusta naman ang kalagayan ng sementeryo? Alam naman natin, nagdaan nga itong si Severe Tropical Storm Christine. So malinis na ba ang Manila North Cemetery matapos manalasa itong si Christine? Oo, Pauline, ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 86 na garbage trucks ang nahakot na basura mula nga nung nagligpit dito. Hindi lang dahil doon sa bagyo, kundi dahil doon sa naipon din na kalat o basura sa paligid nitong 54 hectares na Manila North Cemetery. And so far, on time naman yung naging preparasyon ng sementeryo na ito. Kaya okay pa naman
pero tuloy-tuloy pa rin naman ang paglilibot sa loob para ma-monitor yung seguridad, kalinisan at yung kaayusan, lalong-lalo na mamaya inaasahan daw na daragsa o dudumog na talaga ang mga bibisita. Pauline. Okay, Marymon, balikan lang natin, kamusta yung seguridad dyan? Tsaka yung mga pinagbabawal nga, na mga items, marami ba silang nahuli o marami pa rin bang mga nakakalimot dun sa mga pinagbabawal? Totoo yan, Pauline. Actually, pagpasok dito sa North Cemetery, dito sa isang tent na to, mahigpit ang pagsilip sa mga pupunta para ma-check ang kanilang mga bag, para masilip kung ano ba yung mga bagay na bitbit nila na hindi pwede. Tulad sa akin, kanina nung pagpasok ko dito, bukod sa in-inspection nila yung bag ko, tinanong din sa akin kung ano pang ibang mga bitbiting ko tulad ng pabango dahil may alcoholic content ito, so hindi siya pwedeng dalhin sa loob. Pero so far, okay pa naman daw, kontrolado pa, at tuloy-tuloy pa rin naman ang rumoronda na security personnel. Pauline. Okay, pero Marymon, bawal pa rin na pumasok ang mga sasakyan, pero may ino-offer naman, tama ba, ng mga services tulad nga ng mga e-trike? Yes, Pauline. Sa loob at labas ng Manila North Cemetery, nasa 80 ang total ng e-trike na gagamitin. 40 dito sa loob, nasa 45 ang nasa labas. Kasi nga may road closures, lalo na dito sa kahabaan ng Blumentritt area, yung malapit na talaga. Dimasalang Road, Blumentritt dito papunta sa Manila North Cemetery. Pero rest assured naman daw na may e-trike na handang ihatid sila hanggang dito sa mismong main entrance ng Manila North Cemetery. At pagpasok naman nila, meron ding e-trike na nakahilera dito sa loob. Natutulungan naman silang ihatid hanggang sa pinakadulo ng North Cemetery. Pauline. Oo, pero pang senior citizen lang yan, pati PWD, Marymon, pati mga buntis. Hindi yan para sa mga ordinaryong na magbabayad ka ng parang e-trike. Tama ba? So far, Pauline, kasi nung maaga tayo nandito, kahit na sino pa, basta nangangailangan daw ng transportasyon, na isinasakay pa naman. Pero syempre mamaya, kapag marami ng taong nandito, priority na natin yung PWD, senior citizens, buntis, at kung sino pa yung mga ngailangan ng assistance. Pauline. Okay, last na Marymon, ano yung mga oras na bukas ang Manila North Cemetery ngayong undas? Dati kasi 5 a.m. to 5 p.m. lang bukas ang Manila North Cemetery. Pero dahil nga, nasabi ito ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan, na dahil daw sa dami ng tao na inaasahan na dudumog pa dito hanggang sa last minute, in-extend ito hanggang 7 p.m. So that's 5 a.m. to 7 p.m. 7 p.m. hindi na raw pwedeng pumasok at lahat ng nasa loob na ay, kumbaga, hihikayatin ng lumabas sa North Cemetery. Ganon din sa mga susunod na araw hanggang November 3. Pauline. Okay, maraming salamat para sa update na yan. That was mobile journalist Marymon Reyes. Let's now take a quick look at today's other headlines. In the Philippine Star, over 27,000 police officers will be deployed to secure the observance of Undas. Interior Secretary John Vic Remulla says they would heighten police visibility and provide assistance for the public. He also tasked the local government units to convene their peace and order councils. Meanwhile, in business world, the government's outstanding debt rose to a fresh high of 15.89 trillion pesos as of end September. It jumped by 2.2% from 15.55 trillion pesos last month. Now, the Bureau of the Treasury notes, though, that this level is still manageable. Ngayon, kumusta naman po natin ang kalagayan sa Dangwa sa Maynila? Bago ang undas, nandoon ang ating mobile journalist na si Francis Orsio para bigyan tayo ng update ngayong umaga. Francis, marami na bang namimili ng bulaklak dyan sa Dangwa? Yes, Pauline, tuloy-tuloy nga yung pagdagsa ng mga tao dito simula pa kaninang umaga para doon sa mga bibisita ng maaga para sa kanilang mga yumaw at iba't ibang sementeryo. Sa ngayon, kung makikita nga natin sa aking tulad ay tuloy-tuloy yung pagpasok dito sa may street na ito ng mga tao para bumili nga ng mga bulaklak. At nakita natin, ayon din sa mga nakausap natin ng mga nagtitinda dito sa mga flower shops ay halos wala naman daw paggalaw sa presyo mga bulaklak dito sa Dangwa, Pauline. Okay, speaking of yung mga presyo, Francis, magkano na nga ba yung mga bulaklak dyan? Ano yung range? Pati ano yung mga pinakamabenta? Ang pinakamabenta ngayon, Pauline, itong radius na white flower at yung mga yellow flowers at saka yung iba't ibang kulay nitong radius kasi ito yung karaniwan na nakikita natin na i-display doon sa mga puntod. Ang presyo niyan, 100 per bundle o isang dosena. Meron din 150 to 200 per bundle na radius na yellow flower at ang ilan din sa pinakamabenta dito yung mga flower arrangement, particularly yung mga orchids basket arrangement na nasa 250, yung orchid spray arrangement na nagre-range sa 700 to 900 pesos.
yung ibang bulaklak din, halimbawa yung red rose o yung mga roses na nasa 450 to 500 pesos. Depende sa kulay at sa dami rin ng inyong bibilhin. Nandyan din yung carnation na 400 per bundle, ang Malaysian mums na 300 per bundle, sunflower na 250 per 10 pieces, ang chrysanthemum na 320 per dozen, tulip na 100 to 120 pesos per piece, Herbera na 250 per bundle, Calya Lily na 50 per dozen at yung Gypsophilia na nasa 150 pesos per dozen. Okay, Francis, bukas no, November 1, tataas ba daw yung presyo ng mga bulaklak dyan sa Dangwa? Dahil syempre mas marami na yung mamimili pati bibisita sa mga sementeryo. Ayon sa ilang mga nausap natin, Pauline, na nagtitinda nga dito sa Dangwa, ay inaasahan naman nila yung stable na presyo hanggang bukas. Pero depende daw yan kung magkakaroon pa ba sila ng sapat na supply. Dahil sa kayo nakikita nila yung pagdagsa at pagdami rin ng mga mamimili rito. Kung stable yung supply nila hanggang bukas, asahan na mananatili din yung presyo ng mga bulaklak. Pero kung kulangin niya na tumaas yung demand, ay pagpapatok na raw sila sa presyo dahil doon nasa kakulangan ng supply. May mga iba rin tayo nakausap, Pauline, na yung iba namang mga nagtitinda dito o yung mga flower shop ay asahan daw din na magdodoble naman yung presyo. Kung halimbawa yung ilan sa mga radus na per dozen ay nasa 200, maaaring umabot daw yan 300 to 400 pesos, lalo na pagsapit ng weekend. Dahil inaasahan nila by Saturday and Sunday ay mas marami yung mga dadagsa dahil ito yung kumbaga mas maraming walang pasok, Pauline. Okay, so depende nga yan sa supply, ano? Pero Francis, kamusta nga naman yung supply? Na apektuhan din ba ito ng Bagyong Leon? Ito nga yung sinasabi rin ng ilan dito, Pauline, na malaki daw ang epekto ng mga nagdaang bagyo para sa presyohan ng mga bulaklak ngayon. Nitong mga nakaraan, lalo na dito sa may bahagi ng Benguet at sa may Calabarzon, na apektuhan din yung ilan sa mga pagbagsak ng mga bulaklak dito sa may Dangwa. Kaya kung mapapansin din daw, yung ilan sa mga presyo ng bulaklak ay tumaas. Pero karamihan naman, paglilinaw naman din ng ilan sa mga kausap natin na stable pa rin naman daw at inaasahan naman din na magkakaroon pa ng pagbagsak ng mga supply dito hanggang mamayang hapon at bukas. Okay, maraming salamat para sa update na yan. That was mobile journalist Francis Orsio. With only a few days left before Election Day in the U.S., Vice President Kamala Harris urged voters to start writing the next chapter by rejecting her opponent, Donald Trump. In her campaign in Washington, D.C., Harris told her story as a daughter of immigrants living the American dream. She said that the U.S. is the greatest idea humanity ever devised, and it is not a vessel of schemes for wannabe dictators. Based on the latest surveys in the U.S., the fight between Harris and Trump are neck and neck, with a Democrat nominee narrowly leading. Let us fight for this beautiful country we love. And in 7 days, we have the power, each of you has the power to turn the page and start writing the next chapter in the most extraordinary story ever told. Meanwhile, Republican nominee and former President Donald Trump says he loves Latinos during a campaign rally in Pennsylvania. Well, Trump insisted that he had done more for Puerto Rico than any other U.S. president. Trump also repeated his claim that President Joe Biden's immigration policies have allowed other countries to treat the U.S. like a, quote, giant garbage can. The Trump campaign has been trying to distance itself from comments a comedian made at Trump's rally in New York City. The comedian labeled Puerto Rico a floating island of garbage. Nobody loves our Latino community and our Puerto Rican community more than I do. Nobody. You know, it's interesting because I've done more for Puerto Rico than any president by far. Nobody close. And those are the top stories of the hour. Join us later at 9 a.m. as we continue to monitor the day's biggest stories. I'm Pauline Verzosa. We are One News.